Noong tag-init ng taong 1904, puno ng tsismis at eskandalo ang New York City. Inakusahan ni milyonaryong John Platt si Hannah Elias, isang tahimik na babaeng itim na may misteryosong nakaraan ng pangingikil sa kanya. Sa 685,000 dolyar, halos 30 milyong dolyar ngayon, si Elias marahil ang pinakamayaman at kilalang babaeng itim sa Amerika. Samahan ninyo akong tuklasin natin ang kanyang kwento. Hindi tiyak ang eksaktong petsa ng kapanganakan ni Hannah Elias, pero ipinanganak siya sa Philadelphia noong taong 1865, taon ng pagtatapos ng digmaang sibil sa Amerika. Ang kanyang ama ay si Charles Elias, isang kusinero at tagapagluto na asawa ni Mary Elias. Si Charles ay may lahing Aprikanong-Amerikano at katutubong Amerikano. At ang ina ni Hannah, si Mary, ay medyo maputi rin ang balat. Dahil dito, pumuti ang balat ni Hannah na naging mahalaga sa kanyang buhay. Makikita natin na lumaki si Hannah sa malaking sambahayan bilang isa sa 9 na anak ng kanyang mga magulang. Nakatira sila noon sa itinuturing na pinakamayamang lugar sa lungsod para sa mga Aprikanong-Amerikano. Bagaman malaki ang kanilang pamilya at kahit na maganda ang kinikita ni Charles, hindi sila talaga mayaman. Gayunpaman, iginagalang ang kanilang pamilya at patuloy silang umaangat sa antas ng lipunan. Sa kalaunan, inilipat ni Charles ang kanilang pamilya sa mas malaking bahay kung saan nakatira sila sa lugar na kasama ang mga abogado ng Philadelphia at mga nangungunang negosyanteng itim. Nag-aral siya at ang mga kapatid niya sa pampublikong paaralan at nakatanggap ng maayos na edukasyon. Bukod dito, hindi natin gaanong alam ang tungkol sa pagpapalaki kay Hannah. Hindi nagsimula ang kwento niya hanggang sa ikasal ang kanyang kapatid na si Hattie noong taong 1884 nang si Hannah ay mga 19 na taong gulang pa lamang. Bago ikasal, nagtrabaho si Hannah sa bahay ng isang mayamang babae mula Hilagang Philadelphia. Makalipas ang ilang panahon, nalaman na bago ang kasal ng kapatid niya, nagdesisyon si Hannah na hiramin ang mamahaling damit mula sa aparador ng amo niya. Sa kasal ni Hattie, marami ang napansin at nagsabi kung gaano kaganda at kaayos ang suot na damit ni Hannah. Siya raw, ayon sa isang dumalo, ang reyna ng gabi, pero hindi doon natapos ang lahat. Maaaring balak ni Hannah na ibalik ang damit sa pinanggalingan nito at umaasa siyang hindi mapapansin ang kanyang ginawa. Gayunpaman, ilang araw ang lumipas bago siya nakabalik sa trabaho, dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Elias at inaresto si Hannah. Napansin ng amo na nawawala ang damit at nalaman niyang si Hannah ang kumuha. Noong panahong iyon, kulang sa due process ang mga Aprikanong-Amerikano sa Amerika kapag pinaghinalaan silang may krimen laban sa puti. Kinagabihan, agad dinala si Hannah sa korte at napatunayang nagkasala sa pagnanakaw. Hinatulan siya ng 4 na buwang pagkakakulong sa Moyamensing Prison sa Philadelphia. Doon siya ikinulong sa isang bahagi kasama ang humigit kumulang 40 iba pang kababaihan. Puno ng mga lalaki ang natitirang bilangguan, karamihan ay dahil sa marahas at mabigat na krimen. Dito niya gugugulin ang buong 4 na buwan ng kanyang sentensya at dito magsisimula ang madilim na yugto ng kanyang buhay. Ang maagang pagkakasangkot ni Hannah sa krimen ay nakaapekto sa kanyang buhay. Nang matapos niya ang kanyang sentensya at sinubukang bumalik sa kanilang bahay, hindi na siya pinayagan ng kanyang ama na tumira kasama ang natitirang pamilya. Walang pera at walang matutuluyan, napadpad siya sa Hilaga papuntang New York. Doon, agad niyang sinimulan suportahan ang sarili sa alam niyang paraan. Sa madaling panahon, naging isang prostitute siya. Ito ay sa Tenderloin District ng lungsod, bahagi ng New York na puno ng hotel at dinarayo ng mga babaeng nagbibigay ligaya gabi-gabi. Hindi naging madali ang simula rito para kay Hannah. Nabuntis siya noong taong 1885 at ipinanganak ang anak na babae na si Clara noong taong 1886 na agad niyang ipaampon. Makalipas ang ilang sandali, dinala siya sa korte dahil sa prostitusyon at hinatulan ng 1 buwang kulong sa Roosevelt Island sa East River. Nakawala agad si Hannah at naging mas matalino sa paghawak ng kanyang mga gawain. Nagsimula rin siyang mag-angkin na siya ay Cuban dahil sa mas maputi niyang balat. Hindi nagtagal, sapat na ang kinikita ni Hannah para umupa at mabuhay. At ganito ang ginawa niya sa mga sumunod na taon. Dahil naging matagumpay siya, nagkaroon siya ng ekstrang pera at bumili ng mga paupahan
para madagdagan ang kita. Karamihan sa mga ito ay nasa Uptown Manhattan, hilaga ng Central Park, malapit sa tinatawag ngayong Harlem. Hindi pa ito komunidad ng Aprikano-Amerikano noon. Marami pang matatandang pamilyang taga New York ang nakatira sa dating pamayanang Olandes. Noong ika-17 siglo, hinati ni Hannah ang oras niya sa Manhattan at sa marangyang bahay bakasyunan sa tabing dagat sa Far Rockaway, malapit sa Atlantic Beach sa Long Island, pero nasa loob pa ng Queens. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 1900, namuhay siya ng marangya kasama ang kasambahay, butler at buong staff. Lalong lumalakas ang bulong-bulungan tungkol sa kanyang yaman. At di magtatagal, mabubunyag ang katotohanan sa likod nito bilang malaking eskandalo sa New York. Hindi nagtagal matapos siyang lumipat sa New York noong taong 1885, binisita si Hannah ni John R. Platt. Noong panahong iyon, isa siyang mayamang negosyante sa New York na nasa kalagitnaan ng kanyang edad na 60. Ipinanganak noong taong 1820. Yumaman siya sa pagbebenta ng plate glass. Dahil sa muling pagkikita ni Platt at Elias sa Manhattan noong taong 1887, naging mas madalas na ang kanilang pagkikita. Bago pa nagkaroon ng cellphone o makabagong komunikasyon, noong madalas magpalipat-lipat ng tirahan ang mga babae sa Tenderloin para umiwas sa pulis, nakahanap ng lihim na paraan si Hannah at ang kanyang kasintahan para manatiling magkausap, gaya ng iba pa. Gamit ang mga pangalang Bessie at Popper, nagpost na sila ng coded na anunsyo sa classified section ng pahayagan sa New York. Mga mensaheng tinutukoy ang kinaroroonan nila gabi-gabi. Ang gabi ni Hannah at John ay hindi lang panandali ang romansa. Tumagal ng taon ang kanilang lihim na relasyon. Si John Platt ay isang may asawang lalaki at kilalang tao sa New York. Mahalaga ang pagiging maingat at gusto niya na malihim si Hannah. Kalaunan, binigyan siya ni Platt ng pera. Marami-rami iyon. Kalaunan, ayon sa mga ulat, nagsimula siyang magbigay kay Hannah ng nasa pagitan ng $2,000 at $6,000 kada buwan. Nakatumbas ng humigit kumulang $70,000 hanggang $200,000 at $10,000 sa pera ngayon. Pinayuhan din niya si Hannah na gamitin ang pera para bumili ng mga ari-arian at stocks. Hindi nagtagal, yumaman si Hannah at kalaunan ay naging isa sa pinakamayayamang babae sa buong mundo. Marahil ang nag-iisang pinakamayamang black na babae sa Estados Unidos. Isa sa unang investment ni Hannah sa tulong ni John Platt ay bahay malapit sa kanila kung saan siya nagpaupa ng mga kwarto. Noong taong 1875, dumalaw si Platt isang gabi. Siya ay nangungupahan. Si Cornelius Williams, isang itim na lalaki na nakatira roon noon, ang sumagot sa pinto na halatang inis. Nang tanungin ni Platt, gamit ang alias na Mr. Green, kung naroon ang mga tao, binagsakan siya ni Williams ng pinto sa muka. Tinanong niya ang katulong kung sino ang lalaki at sinabing si Ginoong Green iyon. Makalipas ang ilang linggo, pinalayas ni Elias si Williams. Naging obsessed siya sa kanya at labis siyang nasaktan nang pinalayas siya. Kumbinsido siyang si Mr. Green ang may kasalanan, kaya umalis siyang galit na galit at nangakong maghihiganti. Pagkalipas ng 8 taon, isang malamig na hapon ng Nobyembre, 1903, pauwi na si Andrew Haswell Green, ang tahimik na henyo ng Central Park at New York Public Library, matapos magpananghalian kasama ang pamilya. Habang papalapit siya sa harap ng kanyang bahay, naghihintay na si Cornelius Williams, paranoid, delusional at patuloy pa ring obsessed. Napagkamalan ni Williams si Green kay Platt kaya agad siyang nagpaputok ng baril. Si Green, bumagsak siya kung saan siya nakatayo. Hindi alam na magiging biktima ng trahedyang hindi siya kasali. Si Cornelius Williams ay nilitis kalaunan, idineklarang baliw, at ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang asylum para sa mga baliw. Noong taong 1870, pinakasalan ni Hannah ang African-American na manggagawa ng riles na si Christopher Smith. Sa kabila ng kasal, itinuloy pa rin niya ang relasyon kay Platt. Umalis si Smith noong taong 1877 na sinabing hindi niya matanggap ang relasyon ng kanyang asawa kay Platt. Para patahimikin si Smith, palihim na binayaran ni John ang mga legal na problema sa likod ng mga eksena at pagkatapos ay binigyan pa ng mas malaking pera si Hannah para siguraduhing mananatiling lihim ang lahat. Noong panahong iyon, pumanaw na ang asawa ni Platt kaya agad siyang bumili ng townhouse para kay Hannah malapit sa Central Park upang madalas niya itong makita. Pero habang lumilipas ang mga taon, naging balisa si Platt, konsensya, kasakiman o takot, may kakaibang gumulo sa loob niya.
At nang tuluyan siyang sumabog, ang kanilang mainit na lihim at romansa ay naging isa sa pinakamalalaking eskandalo na nakita ng New York. Halos hindi na malalaman ang relasyon ni Hannah kay Platt kung hindi dahil sa pambihirang pangyayaring nagsimula noong tag-init ng taong 1904. Noong panahong iyon, nagsampa ng kaso si Platt laban kay Hannah. Inakusahan siya ng pangingikil ng malaking halaga sa loob ng maraming taon kapalit ng pananahimik tungkol sa unang pagbisita niya rito. Lumaki ng husto ang halagang sangkot sa pagdaan ng panahon. Sinabi ni Platt na tinakot siya ni Hannah at kinuha ang higit $685,000 mula sa kanya. Mahirap kalkulahin ang halaga ng pera noon, lalo na kung mahaba ang panahon at nagbabago ang ekonomiya. Gayunpaman, masasabi natin na ang halagang ito ay tinatayang katumbas ng $30 milyong sa kasalukuyan. Agad napansin ng mga taga New York ang malaking halagang ito at ilang buwan ding sabik na iniulat ng pahayagan ang bawat detalye ng kaso. Nagbigay si Platt ng makulay na dahilan kung paano siya unang nasangkot kay Elias. Iginiit niyang hindi siya nagpunta kay Elias bilang babae ng aliw. Hindi. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat noong huling bahagi ng dekada 1880 nang di umano'y napadpad siya sa isang masahehan. Pumunta siya roon para lang magpagaan ng matinding rayuma, hindi para sa anumang mas malapitang bagay. Pagkatapos, sinabi niyang bumalik siya roon noong dekada 1870 at nagsimulang tumulong sa kanya sa pinansyal na paraan para makapagtayo ng isang paupahang bahay. Pagkatapos, ayon kay Paul Platt, naging biktima siya ng hindi niya alam na kasamaan ni Hannah. Ayon sa kanya, nagsimula raw siyang i-blackmail ni Hannah. Kung hindi siya magpapatuloy sa pagbibigay ng malaking halaga ng pera kay Hannah, pupunta raw ito sa kanyang pamilya at magsasabi ng ganoon. Sa loob ng maraming taon, binibisita raw niya si Hannah para sa mga gabi ng pagnanasa. Si Platt, isang kilalang negosyante sa New York, ay seryosong tinugunan ng pulisya ang reklamo. Hindi pumayag si Hannah. Nung unang nilapitan siya ng pulisya, tumanggi siyang sumama para sa investigasyon. Pagkatapos, pinasok nila ang kanyang townhouse at kinuha ang lahat ng posibleng may kaugnayan sa kaso. Dinala siya sa Tombs Prison sa Lower Manhattan, isang kilalang madilim at hindi kaaya-ayang lugar. Ilang araw ding nanatili si Hannah sa malamig na mga pader ng bilangguan, puno ng tensyon, ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari, bigla siyang pinalaya. Napagpasyahan ng mga investigador na walang ebidensya sa paratang niyang tinakot siya ni Hannah para sa pera. Sa kabila ng napakalaking halaga ng pera na sangkot, lumabas na kusang loob na ibinibigay ni Platt ang pera taon-taon. Sa mga sumunod na linggo, naging malinaw na hindi buong loob na isinampa ni Platt ang kaso. Ang totoong pressure ay galing sa pamilya niya. Nang malaman nilang tahimik niyang ibinigay ang kayamanan, nagpanik sila. Ang inaakala nilang malaking pamana ay halos naglaho na at gusto nilang may masisi. Matapos bawiin ni Platt ang mga reklamo, nang walang makita ang pulisya na ebidensya, kumilos ang kanyang pamilya at dinala si Hannah sa civil court para mabawi ang pera. Pero tulad ng dati, wala rin silang napala. Pagsapit ng taong 1905, nawala ang issue at napawalang sala si Hannah. Ang buong pangyayaring iyon ay kakaiba at nagpakita ng lahing politika sa New York noong simula ng ika-20 siglo. Halimbawa, habang tinatalakay ng mga pahayagan ang kwento, mas interesado sila sa lahing pinagmulan ni Hannah kaysa sa mismong kaso. May ilan pa na nagpalabas ng ideya na isa siyang babaeng ipinanganak sa ibang bansa. Noong kalagitnaan ng dekada 1900, tumaas ang migrasyon ng mga Europeo sa New York at mabilis kumalat ang mga mapanlinlang na balita tungkol sa isang banyagang prostitute na nanloko sa isang matandang 80 anyos na lalaki. Ibinunyag ng iskandalo ang takot at hinala ng lungsod ukol sa dumaraming bagong dating na gumugulo sa kanilang mundo. Matagal na nirahan si Hannah sa New York at kumita mula sa renta ng mga ari-arian niya sa Harlem. Kalaunan, lumipat siya sa Uptown Manhattan para mamuhay ng mas hindi napapansin. Matapos ang hindi kanais-nais na kasikatan na nakuha niya noong taong 1904. Namatay si Platt noong taong 1900 at 8 at iniwan ang ari-arian na nagkakahalaga ng $10,000, mga $350,000 ngayon, na maliit kumpara sa dati niyang yaman. Hindi nakapagtataka, walang iniwan para kay Hannah at hindi rin siya dumalo sa libing. Noong dekada 1910, nasangkot siya sa mga transaksyon sa lupa sa Harlem
habang umuunlad ito bilang kanlungan ng may kayang Aprikanong Amerikano. Noong simula ng Harlem Renaissance, dekada 1920, kaunti lang ang nakita ni Hana sa pagsabog ng kulturang Aprikanong Amerikano doon. Noong taong 1923, dahil sa pagod sa patuloy na masamang reputasyon niya sa New York at marahil upang makaiwas sa ilang mga kaso tungkol sa kanyang kaduda-dudang pinansyal na nakaraan, nagpasya siyang tuluyang umalis. Siya at ang butler niyang si Kato, isang Hapones, ay sumakay ng barko papuntang Europa at hindi na bumalik. Si Hana ay nanirahan sa Pransya. Ang mga sumunod na nangyari ay naging pinagmumula ng mga alamat. Ayon sa kwento, namatay siya sa Paris. May isa pang nagsasabing namatay siya ng marangya sa French Riviera noong huling bahagi ng dekada 1920. Makulay ang pagtatapos ng buhay ni Hana Elias. Salamat sa inyong panunood ng video na ito. Sana ay nahanap ninyong interesante ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento. At kung may mga suhestyon kayo, sabihin din ninyo sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para agad ninyong makita ang mga upload ko. Hanggang dito na lang muna. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.